Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Binabasa ko ho yung mga columns ng iba hong mga mamamahayag sa mga broadsheet. Nakita ko yung iba, balanse ho sila sa kanilang pagsusulat. May iba naman, sobra talaga ang kulay ng dilaw, talagang lumulutang eh. Medyo may isa pa dyan na naginip daw siya na talagang nanaginip siya na sabi ng isang dilaw na na columnist na ibinigay na lang daw ni President Digong kay Lenny kasi hindi niya na makayanan, and then nagising siya. Nik mo. Dami mo pang sarte na nagising ka. Gusto mong sabihin yung kung ano sinusulat mo, yun ang gusto mong mangyari. Aminin mo na lang. Have a balls to write it, and don't pretend that you're dreaming and you woke up and you realize just a dream. Pero totoo sin, yun naman ang gusto ninyo mga dilawan eh. Actually, ang iingay ninyo para sabihin, saan si President Duterte ng mga panahon na hindi lumutang? Ano kayong ginagawa noon? Karapatan ng taong bayan, of national security, dapat malaman kung saan ang presidente, kasi kung may nararamdaman, kailangan malaman ng tao kung siya pwede pang manilbihan. Dami niyong kiyaw-kiyaw, kayong mga dilaw. O ano Ed, pagtanggol mo. Diba? Yellow lover. Wala namang masama kung pagtanggol mo, wag mo lang birahin ang kapwa mo. Kasi yung kung kayo kung may paninindigan at medyo hindi kayo sasang-ayon sa bawat isa, okay lang. Wag mo lang yung tirahin yung iba, pasususpindi mo pa, kesyo. Pati estilo, pinakikialaman mo. Estilo mo ngang utal-utal, hindi namin pinakikialaman eh. Nako, Sis Mariosep. Anyway, sige. So ano hong ginagawa nitong mga dilawang mga columnist na seasoned na sila, veteran pa? Kunyari sinasabi, panaginipan lang. Pero kung tutuusin, yun ang inasam-asam nyo eh. Na gusto ninyo mangyari yung inyong panaginip. Sinusulat ninyo yung panaginip ninyo. Kunyari, you're putting it disguise na panaginip ninyo. Pero hindi panaginip ang gusto ninyo. Ang gusto ninyo, mangyari yung gusto ninyo. Kaya sinusulat yung kunyari under panaginip dahil wala kayong mga balls. Wala kayong mga yag balls para sabihin ang gusto ninyo kasi natatakot kayo eh. Diretso na sabihin ninyo, whether you agree or disagree, you have the right to say it. Just don't hide it and make it look like you're so professional that it's a seasoned columnist na kunyari dinaan nyo pa sa mga panaginip ninyo. Hindi pa kayo nabangungot na hindi lang kayo nagising. Kalokohan yung mga pinagsasabi nyo. Ang daming yung kiyaw-kiyaw, parang faulting president. Nagmamadali na kayo. Eto na nga, panghambalos lang sa inyo ni President Digong. Ano pa bang inaantay nyo? Kung 4-5 araw, kunyakaring talagang, nandyan naman niya. Susunod lang naman, second in command. Then, siya naman mag-a-assume. Kumbaga, pambuisit lang sa inyo. Kumbaga, sinasampal lang kayo ng President Digong ng kanyang sarcasm na hindi nyo naintindihan dahil kayo nang bubuisit kung ano-ano lahat pinagsasabi nyo. Kaya daw yung pagkawala ni President Digong sa public eye ng araw, nasa Davao siya, ang dami ho mga nagsasabi naman, ay nambababae lang yan. Kita mo? Kung hindi wala, masama na yun, hindi na makatayo. Wala. Mandami nang sinasabi. Ito mga yellow lovers and yellow bleeding hearts, ang dami nilang sinasabi, hanggat na andyan si President Digong, walang kakontentuhan. Parang balon malalim. Yung kanilang mga bituka, walang kabusogan. Hindi mo kaya mabusog kasi ang pagiging busog sa kanila kung wala na si Digong. Kayong mga matatakaw na kunyari, parang mga alam ninyo, lamon sa kapangyarihan. Kung kapangyarihan, lamon ang alam ninyo eh. Hindi naintindihan yung lamon? Kumbaga kung para kayong mga pating at mga buwaya, nilalamon ninyong kapangyarihan. Kumbaga kung ano yung inyong kasakiman, ganyan din ang inyong kasakiman sa gusto ninyong mangyari. Ang dami yung mga sat-sat kasi. O ano Ed, pagtanggol mo.
Wala namang masama kung pagtanggol mo. Hindi naman kita papakialam, hindi naman kita sasabihin, "Oy, suspende mo." Ang problema sa iyo, nanawagan ka pa sa KBP, nanawagan ka pa pati sa TV5, suspendehin si Tula Erwin. Ay naku Mariosep, yung inyong mga estilong bulok, nakikita naman talagang hindi kayo balanse. Bagay, you can't do that. You can say it the way you want it. Nobody's faulting you. Pero kung ikay makikialam na nandahil lang kay Risa Hontiveros, sus Mariosep, ano ba, crush mo ba si Risa Hontiveros kaya pinagtatanggol mo, Ed? Dami mo, panoorin mo na lang. Yung mga iba dyan nagsasalita na kung ano-ano hindi maganda. Relax lang kayo. Kayo mainipin. Darating din yung araw, uupo rin yung gusto ninyong makaupo dyan. Kung gusto ninyong paupuin si Lenny, kita mo ang presidente, sinabi, bata pa naman yan, pwede naman siya mag-assume, second in command naman siya. Kung mawala man ako na matagal, may vice president naman. Ganun ka simple, ganun ka straightforward, ganun ka kampante ang Pangulo. Simple lang, wala namang maraming. So, sabi niya, kung ako'y mamatay, sabi ni President Digong, nandiyan naman yung bata at malusog na PP. Na siya naman talaga sa sinasabing saligang batas ang talagang papalit kung sakaling nakunod may mangyari. So ano bang problema niyo? Sinagot na kayo ni Digong, tumigil na kayo. Ikaw naman Kiko Pangilinan, kung ano naman pinagsasabi mo, Delima, Alimango, Saba, Alimango, Saba, Kambing. Sino si Kambing? Di si Kiko. Ginawa. Alam niyo ho kasi, this is like a zoo. Pag kayo ho'y nakikinig ho sa Bitag Live, it's like a zoo. I maintain animals represented and personified by some personalities in the real world. So, wag niyo sabihin, napakabastos ni Ben Tulfo, yung farm ginagawa niyang tao, mga hayop, yung hayop ginagawa niyang tao. Come on now, this is a zoo. I was once a disc jockey called the Zoo. This is the zoo type format ni Ben Tulfo. And what do? Let's just make people laugh. Wag na natin, kumbaga, mabigat na ang takbo sa ating lipunan. Maraming masyadong seryoso, maraming pikon, maraming galit, maraming naman dyan nakikinig. Ako naman, I'd like to make it, make it little, ini-spoof na lang natin yung iba na dyan. Kung ako nga ini-spoof ng iba dyan nang una nagagalit ko, bandang huli, I realize, okay, wala namang masama. So, relax lang ho kayo.